Sa totoo lang po, honestly, never naman po tumatak sa isip ko or pumasok sa isip ko na, bida ako dito, kailangan galingan ko, ganyan. Of course, I mean, kailangan ko naman talagang galingan dahil para mas mabigay ko mabigyan ko na justice yung character ko. And hindi po ako takot or hindi po pumasok sa isip ko never about masasapawan ako, ganyan. Kasi hindi po siya magandang motivation para mabigay yung kailangan ibigay. Kasi honestly, personally, hindi po naman po ako competitive na tao. Ano po yung kailangan kong ibigay? At alam ko, nabibigay ko naman yon. Siyempre, kung happy ang directors, writers, wala naman pong problema sa binibigay ko, okay po ako doon, masaya po ako doon. At ayan, yun po. And siyempre iba yung pagiging bida. Ikaw yung laging inaapi, physical, ikaw talaga yung nakakatanggap ng mga bukbuk. Kaya, so, ikaw ba, hindi ba nakaka-drain na ikaw yung inaapi this time? And ano yung parang may mga ginagawa ka ba compared dun sa pagiging kontrabida mo before para hindi ganun ka-draining yung character mo? Sa totoo lang po, ang laking difference na nanggaling ako sa portraying kontrabida roles to inaapi. Kasi from ikaw yung nagmamaldita, ikaw yung nangbubugbog, ikaw yung nananabunot, nananampal. Pero this time, iba pala talaga yung feeling pag ikaw na yung binubugbog. Doon ko na na-realize, hindi pala talaga masaya. At totoo po, honestly, draining po talaga siya. Kasi you have to convince yourself na totoo, bilang syempre, pasok ka sa character na as Ina, kailangan i-convince mo yung sarili mo, hindi ako magaling, and all the negativity na sinasabi ng mga kontrabida roles ng characters. So, syempre, it takes energy po din, emotionally, mentally, spiritually. Pero, yun, kailangan lang po ng focus and bigyan mo rin ng time yung sarili mo to humiwalay din minsan kapag rest day, ganyan, para hindi naman laging nakakulong pa na doon. Nangyari na rin po kasi sa akin sa previous, since I portrayed 5 roles, 5 personalities, so medyo mahirap po talaga siya. And now I learned na kailangan lumabas-labas naman pag rest day, ganyan, para hindi ka na-stuck doon sa character, ganyan. So yan po. Nung sinabi po sa akin na si Tita Connie yung inahay namin na maging Aurea de la Costa, hindi ko na pinakawalan yun. Iniisip ko na dapat siya yung makuha namin. More than pressured ko, parang mas na-excite talaga ako. I really wanted to work with her because it's not every day that you get a chance to work with someone as reputable and Yes. as talented as Connie Reyes. And I really told her that personally. I tell her every time na during my taping, I really feel blessed. Even, parati ko ako nakangiti pag siya yung ka-eksena. Because marami akong natututunan sa kanya. Bilang direktor, syempre, sabi nyo nga po, hindi pa tayo, mas bata pa tayo, relatively. So, continuously po, gusto ko rin matuto. And then the only way to learn is to learn from people na nauna na sa'yo sa industriya. Like si Tita Connie, si Miss Glidel, si Sir Wendell, si Aubrey Miles, di ba? So you learn a lot from the ones who are ahead of you. Any reactions, Connie? Sobrang humble nga yung director na yan. Bata siya, pero yung isip niya hindi bata. Okay. Naglalaro lang minsan sa palaro namin dito. Doon lumalabas pagkabata na, no? No, I'm just so blessed to work. You know, pasensya na kayo, but I will always use the word blessed because I really feel so blessed. Dito sa Shining Inheritance, I just feel so blessed. Ang gaan niyang katrabaho, kahit minsan hindi ko yan naririnig na yung minsan makita mo, medyo lalakas ang boses pagka medyo magulo na sa set. Ang kailangan gawin. Natural lang naman yan, dapat lang, di ba? Hindi ko siya naririnig na magsalita ng hindi maganda. Very encouraging siya. He listens. I think that's one of his strengths eh. Yeah. Nakikinig siya sa artista niya kung may suggestion. Parang direct, parang kung ganito, ganito. Tinitignan niya. Tapos pagka akala niyang okay, di okay, go. Pag meron naman siya nakita, kasi tita, ganito eh. Nakikinig din naman ako. Nakikinig din naman siyempre yung matanda sa bata. At marami rin napupulot yung bata sa matanda. Like, mali. At marami rin napupulot yung matanda sa bata. Marami ako napupulot dito
dito sa mga batang ito. Hindi ba? So, yun, it was a pleasure working with you, Direk. You know, he posted something in IG this morning. And I liked I liked it. I hearted it. In life. And I wanted to say something, but sabi ko, I will reserve it for maybe after tonight because there's just so much in my heart and in my mind. He is just so encouraging. Alam ko, Direk Joron, ang layo pa ng mararating mo. Iba yung scope ng ano niya, yung vision niya, ibang klase. Yun nga, basta naniniwala ko sa iyo at alam ko maraming pang gagawin, pati pelikula. Yan sa heart ko, alam ko. So, Hindi lang gusto mo pa siya uling makatrabaho si Direk Joron? Kung gugustuhin naman niya, bakit naman hindi? Oo, I would love to work with him again. It's just really, I will not say naman a breeze working with him, but almost a breeze working with him because he tells you what he likes, he respects his actors, he respects everyone on the set. You know, the production design people, the production crew, the staff. Nakikita ko yun may respeto na rin. Tsaka yung sobrang importante sa akin yung nakikinig din. Diba? Kasi ako bilang nanay din, gusto ko yung nakikinig sa akin yung mga anak ko. At gusto ko rin na makinig. Kailangan yan, give and take, hindi pwedeng isang paganyan lang. So, Direk, maraming salamat! Thank you din po. Pag sinasabi niya kasi sa akin na, pag alam niya na dadating ako nakakasok sa day na yun, yung sinasabi niya na may smile na raw sa face niya, nakikiliti ka na may smile niya. Gusto ko rin sabihin sa kanya, nakasmile din ako, Direk. Thank you. I think, Sir Don, yung talaga yung key din na nawala yung lahat ng pressure is because she's always shown respect to us, even that we are younger. Diba? Yes, oo. Pero syempre, hindi natin makakalimutan na sa mga kabataan natin, talagang hindi kumpleto ang hapon natin pag di natin siya napapanood. Diba? Mula sa noontime hanggang sa after ng noontime, ganun lagi. Ayan. Pero ito naman, next question ko, from Connie Reyes naman. Siyempre, may mga nakatrabaho ko rin dito ng mga baguhan di ba? So, kumusta naman working with Roxy and Charu? Yung mga talagang bagong-bago naman. Si Charu? Yes pa. Silang dalawa? Apa. Si Charot ka na-miss namin kasi itong mga huli, hindi namin siya nakakasama kasi ang dami niyang racket. So nagpapasaway po. Charot. Diba? Charot. Pabago nga ng hair. Pero ang galing niya, at saka sa set, kasi ang magka-eksena kadalasan, si Ina, tapos ako, tsaka siya, yung sa earlier part, hindi niya na alam kung paano sumasakit siya namin sa kakatawa bago mag-take. Parang, kuyat na ako pagalito tayo, kuyat na. Kasi grabe siya. Kakaiba siya. Kakaiba. Dapat talaga, huwag ka lang kumita sa online. Kumita ka rin sa TV. Magpakita ka ng talent mo. Diba? Galing yan kay Miss Connie, ha? Hindi yan talaga totoo. Tapos si Roxy, ang tawag sa kanya, goddess, sabi nila goddess eh. Wow. Sige, isang ano nga, talagang yun. Hindi. Si Roxy, sobrang nakikita ko yung kanyang pagsisikap sa kanyang work. She's a hard worker. And I've not heard or seen her complain. She loves what she's doing. And I know meron niyang moves, I'm sure. So marami kami pinag-uusapan. Miski yung mga ibang suot niyang kinakabahan ako. Sinasabi ko sa kanya, anak yung mga, parang kinakabahan ako dyan sa... Yung medyo may pasisilip na. Yes. Sabi niya sa akin, oo tita, yan nga din sabi ng mami ko. Ayan. Pero isingit ko lang kasi we're talking about the young na natin. Yes, Si Kate, napanood ko yan nung pandemic. Napapanood ko yan. Nakikita ko siya sa Unika Iha. And sa utak ko lang, sa sarili ko lang, sabi ko lang, magaling itong bata. Parang gusto ko siya makasama sa work. Tapos bigla ang next project ko nga ito na After Love of My Life ito. Yun. Si Kylie, gano'n napapanood ko siya, yung mga kambal. Kambal ka rin pa. Ang galing nilang mag-marte ng matapang. Ang galing nila, diba? So, syempre, gusto mo rin maka-work na ganyan. I'm so glad also that I was able to finally work with Aubrey. We've never really worked. Wendell, I think once, I sent you that comedy stuff that somebody sent me. Grabe. Oo. Dito sa bahay na ito, nung nag-guest ako doon, grabe.
Gusto mo, miss, padala ko sa'yo. Grabe, kung ano nilagay nila sa bag. Sa loob ng bag. Kaya sabi ni Ronaldo Valdez doon, aso yung pangalan, shoplifter ka ba? Dami ko ano-ano. Si Paul at si Michael din. Okay lang na nagsasalita na akong ganito kasi nagtanong na rin sa mga bata. Kasi, At willing kami makinig kahit hanggang mamaya, Miss si, Con. si Seth kasi, Seth, masakit na ulo ko sa'yo. Galing din ng bata yan, parang hindi na makawala sa character, ninenervyos ako. Nandiyan ka pa? Nandiyan ka pa? Lola, baby. Anyway, si Paul, ang tawag ko kay Paul, Mr. Simpatico. Sabi ko, that's what I'll call you from now on. Isn't he so simpatico? He's that wonderful smile. He's very pleasant. And then nakikita ko din. Paano smile? Hindi. Nakakatuwa kasi kasama itong mga ito. Talagang saya-saya namin lagi sa set. So, eto naman. Pinayagan ako ng nanay niya at saka tatay niya na pagsabihan siya. No, may goal din. Yung mga bata doon talaga, may mga goals sila and they work hard to achieve their goals. And I see that they're really trying hard. Alam nila kung ano yung weaknesses nila, kung anong strengths nila. Alam nila kung ano yung hindi nila kaya. At ang maganda nito, humingi sila ng tulong pag hindi nila kaya. Hindi sila nagmamagaling o magmamarunong. Ibang klase kasi, diba? Iba yung nagmamagaling at nagmamarunong. Sige, ganyan ka na lang habang buhay. Diba? Kasi hanggang matanda ka, may matututunan ka. There's so much to learn in life. There's so much to... but it's just wonderful to be a blessing to one another. And that's what I feel is happening in our set. Hindi lang ito, marami pa yung mga iba kaming mga cast, marami pang members sa cast na wala dito. Pero lahat, kabiruan namin, pati yung mga production staff. Siyempre, minsan nagkakalisulitan kami. Normal, di ba? Ganyan. Pero, Kanino po yung last kang nakipagsumitan? si Jessica Villajeco. Popular na siya ngayon. Star! Kasi sasabihin sa akin, Tita Connie, ito yung mga eksena pupunan natin. Tuhog. Siyempre, pag tuhog yan, di ba? Siyempre, maraming lines yan. Tapos mga 5. Siyempre, si Constancia. Okay. Aralin natin ang mga linya. Aralin na yung blocking. Yung sequencing din yan. Tapos, mamaya, eto na ito. Tita, nakabihis na ako yan for that tuhog scene. Yun ang aking pet peeve. Nakabihis na ako, todo na. Mayaman pa kunyari yung eksena. Tapos darating, Tita, pipihit ko tayo. Okay lang, okay, pipihit. Mahirap umiyaman. Kasi kahit yung look diba, babalis na lang. Tita, yung doon sa cemetery. Hate ko pa! Patilis. Kasi, unang shooting day ko yon. Hindi pa natapos kunan. Naloka na ako. Nakapusod. So, syempre, magtatanggal ng, di ba? Tapos magpupusod. O kaya pag mahirap, magtatanggal ng mga makeup, ganon. Tapos, ibang eksena, ganyan. Pero syempre, I know naman she's just doing her job. And I understand. And I think, where is Jessica? And I think, Jessica, you understand me naman, di ba? Okay. You know naman I love you, di ba? You're popular na now. You're going to be so famous. Jessica Villajeco of Shining Inheritance. No, thank you for your love and patience. Ayan. Rewarded by chocolates. So yun, ang sarap-sarap lang kasama sa trabaho lahat sila. So kita nyo na, dumadaldal ako kasi sobrang saya ko. Oo, at saka- Grateful din ako sa kanto. Pag kayong nagkwento, parang parang ang bait pa rin nung dating. Hindi nakakainis. Yung kayo pa. Kahit walang filter, pero parang ang sarap pakinggan. Anyway, ganun. Sobrang, nakikita namin ninyo kung paano ko na-enjoy ang Yes, aking po. pagiging, nasa showbiz, in the entertainment industry. 50 years ko nang ginagawa ito. Enjoy na enjoy pa rin ako. But of course, I have to pace myself. Ay, yes. So, parang At gusto ko, magpaparinig na naman ako. Sana, pangarap ko,
balang araw, magkaroon ako ng sitcom. Sitcom. O kaya dramedy. Dramedy. Kasi kita naman ninyo, marunong naman ako magpatawa. Akala nila kasi kung drama. Oo nga. Iyak dito, iyak dyan. Medyo sawan ako sa kakaiyak. No, but whatever naman they give me, if I think it's a real good role, which they have been giving me, even my last with Love of My Life, sobra, I'm so grateful. I'm so grateful to JMA, Miss Lilibeth, Miss Sherry, Miss Ali, Miss Anthony. Thank you. And, yan ang po ang masasabi ko. Oo nga.